Okay, good morning, good afternoon, and good evening sa mansulok ng daigdig. Magandang balita magmula sa mga balita. Ang mga Marcos at mga kabinete, congressman ay nagsilipat na uli sa mga Duterte. Saludo kayo mga Pilipino na naniligan sa tama. Sa tama lang tayo, hindi tayo sa mali. So, magandang balita yan na ang mga Duterte, ang mga ang mga Marcos, loyalist man, kabinete at congressman, dahan-dahan na nagsilipat. Ito yung politika, sistema ng Pilipinas. At yan ay babaguhin natin sa bigay ng kapangyarihan ng sambayan ng Pilipino. Sambayan ng Pilipino, bigyan nyo lang kami ng power at sinisigurado namin ni Supremo, babaguhin natin ang bansang Pilipinas. Bangungot na panaginip ng EDSA 1 at saka EDSA 2. Ito hindi EDSA 3. Kung hindi ang tawag dito, kapangyarihan ay nagmula sa taong bayan. Yan yung ating kataga o ating magiging title. Kapangyarihan ay nagmula sa taong bayan at yan ay ating sinusunod ayon sa Saligang Batas 1987 Constitution. We respect our Constitution. The Filipino guerrilla forces and others, followers of the Filipino guerrilla forces, are under the Philippine Constitution, 1987 Constitution. And we are the sovereign Filipino people. So yun lang ang ating panindigan. Batas, Constitution 1987. Diyan lang tayo magbabase. Huwag nating babuyin ang ating Constitution. Dahil ang nag-ratify niyan ay ang taong bayan. So, we must respect the rights of the Filipino people and ang mga congressman at ang mga nasa gobyerno. Binaboy, binastos nyo, ginago nyo pati taong bayan. Ngayon, ang taong bayan ang maghuhusga sa inyo. Tandaan nyo yan. The Filipino people ay gising na sa katotohanan na panglalapastangan ng administrasyong ito. Mahal na Pangulo Marcos Jr., na ako isa sa sumuporta sa iyo na humigit kumulang 6 million ang aking ibinigay na suporta sa iyo. At yan ay testigo si Martin Araneta na bunsong kapatid ni First Lady at bayaw ni Bongbong Marcos, ang ating Pangulo. Alam niya yan. At nag-uusap kami lagi sa Mandaluyong headquarters nung campaign period. After the winning, nandun na kami sa BGC nag-uusap. At alam nila yan. At makapagpapatunay dyan si Colonel Samonte, na isang instructor ni Pangulong Marcos Jr. during his time as lieutenant. He undergo Philippine Constabulary as commission officer in CAD. Then, after that, nag-training ng Marines. After that, nag-training ng Ranger. And the last is the Special Forces. So, lahat ng mga elite forces ay pinasukan ng ating Pangulong Marcos ngayon. Ngunit, hindi niya ginamit yung kaalaman na yan para sa warfare or sinasabi nating taktika militar. Hindi niya ginamit. Ginamit niya taktika. Corrupt politician. Yun ang ginamit niya. Tarantado ka, Pangulo. Hindi mo ginamit ang utak mo. Utak demonyo. I'm sorry, Pangulong Marcos Jr. Hindi mo nirespeto ang aming karapatan. Ako nga, noon magharap tayo hindi ko naramdaman ang pagmamahal at papasasalamat mo.
Akala ko kasi may kasunod na mas maganda. The worst pa ang nangyari. Naghirap ang aking grupo, yung 6 million. Ang daming sinanla. It because of your requirements. Pa-register ng organization, pa-register ng kooperatiba. Sabi nung isang counterpart ko na organization, "Sir, nagbago ng buhay namin." Bakit? Sabi ko, very good. Kasi sir, naghirap na ako, hindi ko na nabawi ang bahay ko. Akala ko kasi yung pangako ng mga gintong-ginto, ng ginto na yan. Yan yung panluloko nyo sa taong bayan, ginto. At totoo bang ginto? Actually, marami tumawag sa akin sa mga ginto eh. Pati sa Central Bank, ang dami tumawag sa akin. Na kami, the Filipino Guerrilla Forces, ang kanilang iniisip na tatayo para sa sambayan ng Filipino Guerrilla Forces. Ang tunay na makabayan. Kaya kayo lahat ng Pilipino naniniwala sa katotohanan, you join with the Filipino Guerrilla Force. Paano sumali? You search yung FGF page, and the number of personnel, Major General Regis Yugo, ang number niya 0926-023-7227. Doon kayo magpa-register kung saan sulok kayo ng mundo at sa kanya nyo itawag. Ngayon, kung hindi kayo nasagot, sorry lang ha, magtyaga lang tayo kasi na-loaded naman yung tao. Loaded sa mga tawag-tawag. So, mga kababayan ko, magandang balita, marami nang lumipat ulit kay Pangulong Duterte. But we need your support sa Filipino Guerrilla Force. Malapit na. Huwag kang tumakbo, Pangulong Marcos. Laharapin mo ang katotohanan. Tambalos-los at tuwadkom. Kung talagang matapang kayo, hinahamon ko kayo ngayon. Magharap tayo. Anong gusto nyo? Sasagutin namin. Suntukan, kaya ko pa. Basta kaedad ko lang. Ha? O debate in regards to budget of the Republic of the Philippines. Other than that, baka hindi ko makaya. Basta punto lang at suntukan ang kaya ko. Hindi kasi ako magsasalita kung hindi ko kaya. Kaya ko nga nabuo ang Filipino Guerrilla Force with the advice of Supremo. Nabuo namin ang Filipino Guerrilla. Buong mundo, mayroon tayong Filipino Guerrilla Force International. Kaya kayo mga nakatira sa ibang bansa at saka nagtatrabaho sa ibang bansa, you join FGF International. Contact with Major General Kevin Dudulaw, FGF. Ang kanyang account name, Kevin Dudulaw, FGF. So yun lang hanapin nyo. So mga kababayan ko, sana magiging totoo na tayo. This time, makikita nyo na ang tunay ng pagbabago ng Pilipinas. At makikita nyo na paano aangat ang ating bansang Pilipinas. And that is General Clemente Enrique alias Dado. Sa kanya yun nakasalalay. Ang sa akin naman ay paano ko buuin ang Filipino Guerrilla Forces buong mundo, kasama na ang peace and security. Sa akin nakatalaga yun. Peace and security buong mundo, kaya natin yan. But economic wise, ibibigay ko yan kay Supremo, kay General Dado. So mayroon kaming tandem how to improve or how to be a better Philippines of the Republic of the Philippines. Yan yung tandem namin. Unlike before, Hunasan, Enrile, and Ramos, nagkanya-kanya sila. Kanya-kanyang objective. Ayun. Hindi nabuo yung kanilang power. But this time, kaming dalawa buo. Plus, the commanders of Philippine Guerrilla Forces. Buo tayo, magkaisa tayo. Mamatay man tayong mamatay. Kasi baka bukas,
ma-heart attack tayo, patay na. Wala nang Mitran, wala nang Supremo. So ngayon palang buhay tayo, ipakita natin ang pagmamahal sa bayan na may kasamang tapang. Sabi nga ni Duterte, tapang at malasakit. Hindi pwede malasakit lang kung walang tapang. Kailangan magkadugtong yun. Tapang at malasakit. That word, gamitin mo yan, magiging tama yan. Pangulong Duterte, wala siyang katandem. Wala siyang sintapang niya. Wala. Although sa Edsawan, Marcos Ramos, Enrile, Hunasan. Asan ang tapang nila? Nagkahiwalay sila. Hindi isang kanilang objective. But this time, iisa lang ang takbo ng isip namin ni Supremo together with the Filipino Guerrilla Forces Commanders. At saludo ako sa inyo mga commanders kasi malaki ang tiwala nyo sa pamunuan namin dalawa ni Supremo. Nakita nyo yung tiger ay yung leon sa ating logo? Isang leon with may nakatatak ranger at saka special forces. Nagsama ang Ranger Special Forces. And that is the elite forces. Wala nga lang Marines kasi sa Navy yung Marines Wala rin ang SAP noon. Pero mayroon kaming SAP na mga membro. Special Action Force. Actually, yung Special Action Force, ang mga trainers nila ay classmate ko sa Special Forces Operation Course Class 28-83. Sila yung mga instructor ngayon. Silang original ng SAP, Special Action Force. Ay, bago ko pala makalimutan, bakit wala nagtatanggol kay Colonel Grahildo? But this time, ang aming isang priority, si Colonel Grahildo. Ililigtas namin yan. Kasama na si General Wilkins. Okay, PMA-88. Sir, ini-invite kayo ng inyong superior, Supremo, Baron 83. Ini-invite kayo sa grupo ng Filipino Guerrilla Forces. Class Maringal. Ini-invite namin kayo. Sir, Colonel More, General Sarsagat, sir. At sino pa yung mga kakilala ko sa 88? But Colonel More, sir, nanawagan ako sa iyo. Magbati tayo. Mayroon tayong ialok sa iyo, sir. General Sarsagat, sir. Alam ko, kahit paano, we are same. Peter, we are the Special Forces. Hey! Okay. Beray ko Special Forces. Pwede pa siguro, ano? Matikas pa rin. Kaya lang sa isip yun. Sa isip lang yung matigas. But, mayroon tayong kakayahan. Ang commanders kasi, theoretical yan, nag-iisip lang yan. Hindi na yung makipag-bakbakan. Pero pwede pa, pag may hawak tayong usi. O ano pa mabibermal, kaya pa. Kaya lang wala takbuhan na Pag tumakbo na tayo, lalong ikakamatay ko. High blood ang labas ko. Stay put! Don't die! Yan ang maganda, walang atrasan. Walang iwanan sa Filipino Guerrilla Forces. Yan ang katagang salita ng FGM. Walang iwanan. Okay mga followers, handa na ba kayo? O baka hanggang salita lang kayo, puro comment kayo. Maging matapang tayo. Mayroon tayong leader na matapang, Baron 83 PMA, at siya'y lumitaw at inutusan siya ng Panginoon na magkita kaming dalawa na isang graduate ng Special Forces, a graduate of Officers Preparatory Course Class 32-91, Sir Juan Marks. Mayroong PMA Baron 83 at mayroong OPC 32-81 class bato. Bato ka ang class namin. Bakit? Puro matitigas ulo namin yung class namin. We are more or less 135 and 79 that is mga galing sundalo enlisted personnel. Other than that, mga civilian na yun. May mga abogado, mayroong engineer, etc. So, siguro mga Pilipino, gising na tayo. Malapit na ang tadhana. Taong bayan lang ang aming tinatanong. Handa na ba kayo? Kami, FGM, ay handa na.
ipaglaban ang karapatan ng sambayanang Pilipino para umunlad ang ating bayan. Ha? Marami nang lumipat. Marami nang lumipat. Salamat sa mga lumipat. Maaga kayong lumipat. Pag after declaration of 5 hours, declaration of 5 hours at walang tumawag, you will not be considered as part of the history. And if you are not part of the history of the, hindi ko alam ang tawag doon kung anong part of history, basta history. Ha? Kasi hindi pa namin alam kung anong ba talagang, anong dapat gusto namin palabasin. Baka alam nyo kasi, ha? Hindi namin, basta part of history. Ha? After 5 hours, you did not use of lifeline. No way. No way. You are now under investigation. You will be investigated by the People's Court. People's ang magdedesisyon nyo. You will be investigated. Even though you resign, even though you retired, you will be under investigated. Kasi ang kalaban namin ni Supreme, number kalaban namin ay corruption. And because of corruption sa Pilipinas, naghirap tayo. And because of corruption, power and money, andyan yung demonyo. Kaya lahat ngayon, demonyo kayo sa mga, kayo nga sa Administrasyon Marcos, mga demonyo kayo. I'm sorry for the word, and that is true. Demonyo kayo. Pero may pagkakataon pa kayo. May pagkakataon pa kayo. Maghanap kayo ng lifeline. Maghanap kayo. Hindi kami nagbibiro, putang ina nyo. Pindanan na namin ang aming buhay. Once may magalaw sa amin, start of revolution. Yun lang hinihintay namin. Hinihintay lang namin, galawin nyo kami. Start of revolution. We will declare revolution. Kasi nga, bakit namin gawin yon? Kasi pag inisa-isa nyo kami, simula yan ang paghina namin. Hindi namin kailangan humina. Kailangan, that is the sign of to be warrior. Tingnan yung ginawa nyo sa Congress. Ha? Kayang-kaya nyo na mag-contempt, tarantado kayo, gago kayo. Binaboy nyo si Graildo. Binaboy nyo si General Wilkins. Ha? Mga respetado yan. May ginawang tama para sa bayan. And yet, ginagago nyo lang. Gago kayo, ha? Kayo, Philippine National Police. Huwag kayong magpagago. Pamumunuan namin kayo. At magkaisa tayo, taong bayan. Taong bayan. And that is right. Taong bayan na ang naghihiling sa inyo. Saan kayo nagsusweldo? Galing sa taong bayan. Without people, wala kayong sweldo. Walang gobyerno. And that is people's government. Government for the people, by the people, of the people. Diba? Kung balik-balik mo, Pilipino, taong bayan pa rin ang makapangyarihan. Hindi si Pangulo, hindi ang batas ang umahawak lang. It's because of role policy. But because we have a constitution, that is our basis. Dito tayo bumabase in the Bible. Batas, Bible. Yan yung basihan natin. Lahat ng kapangyarihan, lahat ng ating action, manggagaling dito. And the people. Tingnan mo, Bible. Sabi natin, Bible. And that is Bible. Mas mataas. The most powerful Bible. And the people. And the Constitution. President. Tingnan nyo, ha. Ulitin natin para yung mga hindi nakakaintindi. Ako, hindi ko nga nabasa Constitution, eh. Ha? Base lang sa aking kaisipan. Kasi matanda na nga tayo, eh. Alang-alam hindi natin alam ang tama. Matanda na tayo, eh. Okay. Bible. Filipino, the people, Constitution, and the government. Alayo, di ba? Bible. Next is the people and the Constitution, government. So, alayo. Ha? Alayo. Yan yung babasihan ng mga aksyon ng authority in the government. Kaya nga, yung Congress, binaboy nila ang batas.
Akala nila sila ang batas. Gago! Hindi kayong batas. Ha? Pag nagsalita kayo sa mga generals, AFP, men in uniform personnel, pag nagsalita kayo, akala nyo may alam kayo sa mga kapangyarihan. Legal lang kayo. Pero yung legal, mali. Gago! Mali yung legal yung ginagamit. That constitution you use for the right, for the good of the Filipino, and for the good of the Republic of the Philippines. Not to destroy our country. Gago! Binaboy nyo ang batas. Binaboy nyo ang taong bayan, Congress. Kayo ang simula ng kaguluhan ng bansa. Ito naman, Pangulo, gago. Binababoy na nga ang Congress. Bumapayag pa siya. Tinulungan ko siya para bumango uli ang pangalang Marcos at kaawawang Marcos Sr. at ngayon gago ka Junior. Tarantado ka. Binaboy mo ang ama mo. Ikaw ang dahilan ng pagbababoy ng pamilya Marcos. Tunay ka bang Marcos? Gago. Bakit mo ginagano ang pamilyang Marcos? Ikaw nga Pangulong Marcos Jr. Junior ka. Kaya sabi ko sa anak ko, kay Segundo Duterte, anak, tingnan mo si Marcos. Hindi niya nirespeto ang kanyang tatay. Ikaw ba anak? Anong ba? Igagong Marcos na yan. O dati, idol niya si Marcos Jr. Pero ngayon, ayaw niya na makita yung picture ni Bongbong Marcos. Balibag niya pa. Pero sa totoo lang, ipakita kong picture niya. Nalamanuhan niya si Juan. Natsika niya si Pangulong Marcos. Doon sa Special Forces Anniversary, mayroon siyang picture. Ipapakita ko. The next ipapakita ko paano. Ha? Nalamanuhan niya si Marcos. Ha? Sorry, Pangulong Marcos Jr. Binaboy mo ang ama mo. Hindi mo inangat ang apelidong Marcos. It because of money. It because that gold. Tandaan nyo, pag pinayagan tayo ng taong bayan, lahat kayo lilitisin dyan. People's Court, yan ang una namin i-establish, People's Court. Even though you are retired, you will be included or be investigated. Hindi kami nagbibiro, ha? At pag binigay sa amin ang kapangyarihan ng taong bayan ang aming, sabi nga ni former President Benigno Aquino, kayo ang boss ko. Kaya kung naman, Pangulong Duterte, hindi gano'n eh. Kayo ang share namin kasi kayo ang nagsisweldo sa amin. Tingnan nyo, President Marcos, President Aquino, kayo ang boss ko, kay Duterte, kayo rin ang boss ko, hindi nga lang term na gano'n, dahil kayo ang nagsisweldo sa amin. Kaya nga, sa totoo lang, napaka-bait ni Pangulong Duterte. Alam mo, nakita niyo sa picture, di ba, magkatabi kami nagbubulungan. Sir, malaki ang tiwala ko sa military. Sir, huwag niyo tawagin military. Sir, you are the former President of the Republic. Hindi. Respeto ko sa inyo yan because malaki ang tiwala ko sa inyo. Dahil kayo ay nagservisyo sa bayan ng mahabang panahon. Kami ilang taon lang bilang isang Pangulo. Kaya kayo ang aming share. Pag ganoon rin kay Juan, kay Supremo, sir ang tawag sa kanya, kaya nahiya kami. Nakita mo, nagbubulungan kami. Ano yung pinagbulungan namin? Amin na lang yun. Amin na lang yung bulungan na yun. Ha? Sino ba si Mitran? Ano bang papel ni Mitran? Anong papel ni Commander Bukay? Pero bakit pinagtiwalaan ako ng sambayan ng Pilipino? Biro mo yung ginto sa Central Bank at sa pera, nireport sa akin. At kay Supremo rin. At mga ginto ng kayamanan ng Pilipinas, nireport sa akin. Sino ba ako para pagsumbungan ng taong bayan? Sino ba ako para i-invite ni Pangulong Duterte at sa Supremo? Sino ba kami? Ha? Sino ba kami para imbitahan niya? Ha? Sabi niya,
Mayroon kasing PMMA alumni Christmas party chapter Davao ng Eagles, PMMA Eagles chapter Davao. Sabi niya, i-invite nyo si Commander Bukay at saka Commander Dado. Ayun na, kaya nga nandun kami. Kaya nga, sa program, kasama na rin pala si General De Leon doon. 3 kami ang na-invite. Kasama nga doon si General Macanas General Macanas. Kaya lang busy siya. Busy sa vlogging. Hindi, may lakas sila ng pamilya niya. Ha? So, ganun. Sino ba kami pagkatiwalaan? Ang Pangulo ng Pilipinas ay inilagay, pinataw sa amin ang pag-asa ng bayan. Kaya ikaw, Pangulong Marcos, may pagkakataong ka man, pero hindi ka namin patatawarin. May pagkakataon lang humingi ka ng awa sa taong bayan. Baka maaaring ang taong bayan ay maawa sa iyo. Okay din. Ida natin sa plebisito. After na. Ngayon, kung kaawaan ka, pasalamat. Kapag hindi ka kaawaan, ay matindang raranasin mo, Pangulong Marcos. Ikaw ang the worst President of the Republic of the Philippines. Maiiba ka sa history, kaya magiging sikat ka. Maiiba ka sa history. Ikaw yung magiging sikat. Kasi iba sa all the President of the Republic, ikaw ang naiba. Una is bangag ka. Nakakayanan nyo ba yan, mga politician? Na babuyin kayo? Nakakayanan nyo yun? Kung hindi nyo nakayanan, huwag kayong gawa ng mali. Kami, ang tanong ko ngayon sa inyo, anong nagawa namin mali? Nandito lang kami sa gusto. Because we respect our Constitution. Respect our Constitution. Huwag kayong mag-abuse of power, of authority. You base all your action based on our Republic Act, based on our Philippine Constitution 1987. Doon lang. We respect. Maalis ang Marcos, normal Based on Constitution, the next successor is the Vice President. Sundin natin yan. Huwag tayong gagawa ng iba. Unless the successor failure or withdraw. And that's the time the Filipino will designate to lead our country. Filipino, the people, will be the supreme power to appoint, select, to lead our country. At sino yun? Hindi ko alam yun. Basang alam namin, ang Pangulong, ang Vice President ng Republic of the Philippines, President Sara Duterte. Yun yung alam namin. Now, kung mag-withdraw siya, and now the people will decide to appoint and select to lead our country. And sino yun? Hindi ko alam. Ngayon, kung ipagkatiwala nyo kay Supremo, so be it. Because ang aming layunin lang, corruption, abuse of power, narco-politics, communist, yung adik, kasama doon yun. So that is our priority. After that, na maayos natin ang problema ng bansang Pilipinas, even in 1 year time, we will give to the proper authority. Sa ngayon lang aayusin natin. Dahil maglalagay tayo ng batas na how many thousand lang ang manakaw, patay. Para umasisyo naman tayo. It because of law, naabuso ang batas. Kasi nga, ang gumawa rin ng batas, yung mga kawatan rin. Ang iba, hindi ko lahat. But this time, kami, kung hindi man kami kasama sa party na yun, and we are the advisor of that batas. Yung 1987 Constitution, okay na yan. I-ratify or i-amend na lang yung mga ibang article dyan. Amendment lang gagawin natin. Huwag na i-overhaul yung batas natin. Amendment lang ang gagawin natin kung ano ang mali, ano mga taken advantage ng mga kawatan o mga corrupt, mga abusado. Yun lang yung tatanggalin natin. So, salamat. Salamat na lang mga kaibigan.
Manindigan na tayo. Kung sino o kung hindi kami ni Supremo, sino ang papalit sa amin dito ngayon na humaharap sa bayan ng Pilipino. Kaya huwag nyo nang sayangin ang pagkakataon. Kasi bukas, baka mahimlan kami, patay na. O baka ma-aksidente kami, wala na. Aksidente na man-made. Ibig sabihin man-made, nakaplano. Ipalabas lang na accident. Patanga-tanga si Commander Bukay, lipat doon. May sasakyan, bang! Patay! Accident. Hindi alam pala, plano. And alam namin yan. Eh, sabi ko nga, we are, since 1974, nasa military na ako in the age of 14, up to now. Yung pa rin ang thinking ko. How many years na yun? 14 years old. Now, I'm now 64 years old. So therefore, 50 years na akong military mind, military discipline. Yun, 50 years. Sino? Sino ngayon? Sinong Pilipino? Oh, I challenge you, everybody Pilipino. Sino ang nag-challenge na ganun ang mind setting ng isang Pilipino? With the start of 14 years na, wala na. Sa 14 years old pa lang, patay na kayo. Siguro, yung continuation, mayroon. Pero you start from military mind and military discipline, we start 14 years old. Sino nga? Sige nga, may mahanap na kayo? Wala. And that 14 years old, we experience of pumatay ng tao. Bang, bang, bang. Hindi lang yung sipat-sipat, bang, 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 bang. Hindi lang yun. Ikaw, bakit ka sumama sa mga rebelde? Dami mong pinatay. Ang gago nga, bang, bang. Oh. Ginawa ko yung pinagalitan ako ng sundalo. Natatanda ko ng pagalit sa akin si late Sergeant Hermoso. Monte Hermoso, what I mean. Si late Sergeant Monte Hermoso, nakababayan ko. Para bang tingin sa akin anak niya, pinagalitan ako. Alam mo bakit? Bukay! Puta na lang. Kabata-bata mo, sumasali ka yan. Alis ka dyan. Oh, malis ako. Beng-beng. Ha? Alam ko pala kung paano tinamaan ang tao pagka yung buhay pa at saka patay, ibang tama ng bala. Ha? Maliban pa yun sa mga pala, pag madaling araw kasi lahat ng mga madidilim masukal sa harapan namin at saka punong yung beng-beng namin yun. Kasi baka nanood sila eh. O, may nahulog ka sa inyo eh. Totoo talaga nangyari. Beng-beng. Hulog. Yung mga masusukal, beng-beng. Mayroong mga naramdaman namin bumabaliktad. Kasi akala nila, hindi namin naisip yun. Gago pa sila. Special forces ini. Ay di, salimpusa lang pala ako nun. Salimpusa. Gamit na lang, commando crawl, reverse cruising, rappelling. Lumala ko lahat yun. Pero nakachinilan. Nakachinilan. Kaya, alalaki, yung mga kwanang pa ako dito, masakit kasi yung pinaglalak ko sa mga, rappelling. Tapos yung commando crawl sa tubig na may tali, lilipat ka. Dinahanan ko yan, edad 14 anyos. Kaya nga, inisip ko, matindi rin yung guts ko nung bata ako. Inisip ko lang, sabi ko nung bakbakan kasi, nung unang putukan, mga after 2 hours na yata, nagdasal ako. Bakit po ako napasama dito? Bakit po? Pagkatapos nito, ayaw ko na bumalik dito. Sabi ko gano'n. Sabay datok sa akin, nilit pa si Sarn. Hup! Bakit may sundalo bang umiiyak? Hindi niya alam nung nagdadasal ako. Hindi niya alam nagdadasal ako. Sabi ko, patapos lang itong putukan. Ayaw ko na, hindi na ako na. Hindi ko pala umabot sa isang linggo bakbakan. Hindi ko, wala na. Naging normal na sa akin barilan, bugmong, bingbing. Okay, kwento gano'n. Madaling araw, alas 5. May isang barangay, putukan, una pa lang pinilusob doon. Ang purpose pala nila doon, hatiin ang grupo namin. And we are 17. Pag 17 ako eh. Yung 16, civilian yun, si SDF, medyo 21 years old na yun. Ako is 14. Nahati. Okay, kunin yung sakyan, i-reinforce doon, alamin. Putang na, mabuti na lang, binigay ng Diyos. Sira yung sasakyan namin, flat yata. Wala nag-reinforce. Kung nag-reinforce yun, yung pumunta doon patay. Dahil mayroon pala naka-amount na 50 caliber tsaka lang. Biruin yung 50 caliber.
Kasi isa lang naman dadaanan, 50 caliber. 8 sana yung 8 o 7 na lulusob doon. Eh sabi ni Master Sergeant Romy, okay, maghintay na lang tayo ng report, hintayin na lang natin. Pero Bukay, ibaba mo ang masinggan. Sabi akin, tangin na. Sa edad ko 14, pinagkatiwala si Bukay. Bukay, ibaba ang masinggan. Rudy, yung system nga, tulungan mo si Bukay. Dahil hindi niya siguro makaya yung masinggan. No, tinulungan ako. Pagbaba doon, binababa ang masinggan. Pagbaba ng masinggan, i-mount ko doon sa kalaban. Kasi doon sa kaharap na, marami kaming claymore mine nilagay doon. Kasi kukunin na sana ni Master Sergeant Staff Sergeant Daco that time. Sabi niya, magkape mo lang, maga pa naman. Wala pa naman siguro pumunta mga bata. Hindi ngayon, nakamount gano'n. Ito si Rudy, antok kasi 3 araw silang gwardiya talaga. Gwardiya talaga sila. Kasi sinulatan kami ng building na within 3 days, papasukin kami. After 3 days pala sila bagong matake. Hindi nakagano na. Natutulog siya ako. Nakahawak ko masinggan. Ay, may sumabog! Blang-blang! Patay si Mitran. Tabay gatilyo ng masinggan. Brototot. Hindi ko alam kung ano nangyari. Hanggang ngayon, hindi ko ma-recall kung paano ko nagawa yun. Hindi ko ma-recall. Basta nga sa isip ko, kinalabit ko lang yung gatilyo, hindi ko binitawan. Hindi ko binitawan yung gatilyo. Brototot. Ginanong kasi iwas ko eh. Ang harap ko kasi mga building ang iba. Ang purpose lang nun, kung hindi ba makatama, hindi makapasok kalaban kasi hindi nila alam kung sa kanila katutok yung pase ng baril. Pero hindi ko alam yun, basta kinalapit ko lang. Ang mga sundalo, mga special forces, talunan sila. Talunan. May mga na-spring mga. So nakapwisto na silang lahat, saka ko binitawan yung gatilyo. Tapos, kinuha na sa akin ni Master Sergeant Bailon kasi siya ang gunner. Kinuha sa akin. Yung carbine ko, hindi ko makuha dahil nahulog doon sa harapan ng paksol. Hindi ko maaabot kasi baka maputol yung kamay ko. Hindi ko alam kung paano nabalik sa akin yung carbine ko. Hindi ko ma-recall kung paano nabalik sa akin yung carbine. Yung takot akong kunin kasi baka maputol yung kamay ko eh. So, hawak ko na yung carbine. M2 carbine ang hawak ko nun. So, balik tayo sa problemang bansa. So, nakikiusap ako na sa bayan ng Pinoy magkaisa tayo para sa pagbabago ng Pilipinas. At saka para aangatan natin ang Singapore. Dati sa totoo lang, we are may tumunog kasi cellphone ko eh. Ano ba yun? Wala tuloy ako, voice tawag rin. Ayaw ko, nakalimutan ko. Ano sabihin ko? Kasi na-istorbo ako. Basta ang doon na dahil sa amin, nadepensa namin ang UP Maguindanao. Sandali lang sasagutin ko lang. Nagbablog ako, ano natin? Sige. Mamaya, mag-usap na lang tayo. Oo, sir, kasi nakakit nyo ng intel natin. Sa Glaxo, sabdo, may pag-gusto nilang mamit ka. Sige. Tingnan namin kung available si Supremo ngayon. Mag-usap tayo after my vlog. Dalawang Marcho, di Marcos yun, sir. Sige. Hindi, mamaya. Magbablog lang muna ako. Tawagan kita uli. Sir, kailangan daw na makausap ka. Hindi nga, nagbablog nga ako. Mamaya. Sige. Sige. Okay, sige. Okay. So maraming report sa akin ngayon. Kaya dito na lang muna magtatapos yung paano. Kasi lahat, yung intelligence namin, bawat barangay may intelligence kami. Kaya yung 42,000 barangay, kung magawa namin lahat yun, mapila pa ng 42,000 barangay, we are now secure Philippines. Sure ako dyan. Because that is my skill from the special forces and from the infantry as expert on SOT. Although hindi ako original, but minaster ko ang SOT. Kinumbayin ko ang special forces. Yan. Tingnan nyo. Okay. Salamat, General Sevilla. General Sevilla, Special Forces. Salamat, General Abad. Para siya PMI 93 Salamat, General Sevilla. Salamat, General Abad. Why?
Because of that concept na ginawa nyo, and that is very effective. Very effective. Nalala ko nga pala. I visited them in Ilocos. Accidental lang Accidentally, hindi ko sinadya. Dahil sinadya ko lang yung anak ko doon. Tapos sinanong ko yung mga sundalo at saka mga enlisted personnel. Hindi pa nila napipicture ano talaga mission nila. Pero nung ikinintos nila sa akin, and that is now effective. That is now effective. Naalala ko pala. Kasi, yung concept kasi nito, Special Forces. Special Forces. Tapos, kinunbay ko sa CMO. Kasi CMO is OT sa infantry. Since 1991, up to my retirement, up to ARISCOM, dinala ko yan. Dinala ko hanggang ARISCOM. Nag 2 years ako sa ARISCOM. Ako na naman ang nagparami ng training ng ARISCOM. Ang daming gumaya. Pero may nainggit, because 5 years na sila, 3 years na sa ARISCOM, ni isang batalyon na training, wala sila. Pero sa akin, within 5 months, nakakamada ang training. Alam mo, training na kamada, 30 municipalities nakakamada training. Within 5 months lang yan, 30. At ang buhay ko, 2, pinagsabay ko. Nauna 1 linggo, pangalawang linggo, yung Lucena, yung Pagbilao. Marinduque, may pundo na. Nirelease ng gobyerno, ng gobernador. Ay pundo na. Ang kailangan ko na, waiting of approval ng army. Yung municipality approve na lahat ng mayor, suporta doon. At sa Quezon Province, 17 municipality ang na-convince ko, isa lang nag-reject. Kaya babalikan ko sana, isa lang nag-reject. Talagang, siguro maaring mainit ang ulo or anti-military siguro siya. So, out of that, naka-schedule ng mga training yan. Walang gastos ang armed forces dyan. And that is only the initiative of Commander Bukay. Hindi ko inalis yung konsepto kong natutuhan from second lieutenant. Kaya kayo second lieutenant, I challenge you. At maraming second lieutenant na nakakuha ng konsepto ko. And that yung special forces sa 4th Company. Estudyante ko sa provisional training. Naglilecture ako. Nagagaya niya yung konsepto. Na-imagine niya turo ko sa CMO. CMO lang yung tinuro ko. Pero yung CMO, very broad yun. Pag nagturo ako ng CMO, kasama ang SOT, kasama ang PSYOPs, kasama ang intelligence. Yan. CMO, PSYOPs, SOT, intelligence. Pasok yan. The CMO can be intelligence operator. But the intelligence cannot be a CMO operator. Yun ang pinagkaiba. Susunod na ang lamang. CMO. CMO. And that CMO who can neutralize, who can defeat the enemy. Kaya nga doon sa 7th Division, nag-create ako ng concept doon. Alam yan ng General Bisaya, General Parnasio, General Cayetano, General ano yun pa? So maraming mga general na nakukuhan na gumawa ang konsepto. Alam mo konsepto ko doon? Kasi sikat yung 3-in-1 concept, yung 3-in-1 kape. 3-in-1 ang ginawa ko. Ano yung 3-in-1? CMO, Operation and Intelligence, 3-in-1 concept. Yun ako. Nagturo ako sa Navy. Dito sa Navy, sa San Fernando, La Union. San Fernando, Pampanga. Sa mga pulis. Air Force. Marami ako naging estudyante and that yung mga nakikinig sa akin na talaga may puso para sa bayan, nakusundan na yung konsepto ko. Yung estudyante ko. Okay, balik tayo sa sinasabi ko. Ipinagsama ang SF at saka CMO. SF, yung UG nila, yung underground activities, CMO, support ang CMO sa kanila. And that is correct concept. And that is correct concept. Because ang SF, may operation siya. At saka may intelligence. Pag ginamitan ng CMO, pwede pa rin. Pero magkukulang yung effort ng SF. Kailangan ang CMO ang mag-independent na support. Kaya tamang konsepto yun.
Normally, yung intelligence, mayroon intelligence nakapasok. Intel nga, ayaw makita. Intel. Mayroon intel, kailangan natin intel. Kaya lang, sa sobrang confidential, pati yung confidential fund, wala na, naubos. O, ibang issue, ibang issue yun, ibang issue. Okay, yun lang muna. Maraming salamat, ha. Pero saludo ako, General Sevilla, may body. General Abad, may body also. Kilala ko yan. Kaya tuloy nyo yan. Tuloy nyo yung Special Forces. Pero yung Special Forces, inalis niyo ako sa sa group chat ng National Special Forces. Pero huwag kayo maghanap. Darating ang panahon. Special Forces in this Scout Ranger will speed, will lead the way. Lead the way. Scout Ranger! Special Forces. Scout Ranger ako. Kaya nga lang hindi nakasurvive na fractured ako. Special Forces 44. What time is Scout Ranger 44? That's 83. Okay? Pero nasa ako. Kami ang original First Scout Ranger Regiment. Diyan ako na-assign. May kwento ako dyan pero wag na, mahaba na yung kwento ko doon. Ang nagpatapos sa akin ng college is the Scout Ranger. Hindi ako na-assign sa Special Forces. 60F, Salimpusa, napunta ako sa SF. Pero nagpara sa SF, sa akin ng high school, SF. Pero hindi ako na-assign sa SF. And we are assigned in the Scout Ranger. Okay, maraming salamat! Bagong Pilipinas, bagong buhay, at bagong pag-asa ng ating bayan. Maraming salamat, maraming salamat.